Siguro nagalit sa akin si Kaufman dahil in-emphasize ko, bakit naman kinailangan lumipas ang 50 days bago ka maghain ng isang legal argument? Alam mo, kami kasing lahat na naghain ng kaso sa Korte Suprema para mapigilan nga yung paglipat ni Tatay Digong sa dahig, binigyan namin siya lahat ng kopya namin ng aming mga petisyon. Lahat ng 4 na petisyon naman dyan, sinasabi kung bakit wala ng jurisdiction ng ICC. So talaga ako naman, sige, ngayon, tapatan. Hindi ko maintindihan why it took 50 days. Pero ang malinaw dyan, na-file ang motion to dismiss on lack of jurisdiction after 50 days matapos na pumasok yung batang profesor na si Professor Jacobs. At mukhang si Professor Jacobs naman ang gumawa ng pleading. Okay. Matapos po yan, ay naghain din ng motion for interim release. Ulitin ko po ha. Kung sinunod nila yung Rome Statute, ang huwes na dapat nagdesisyon sa interim release, yung lokal na Pilipinong hukuman. Bago pa naipadala sana si Tatay Digong dito sa dahig. Pero hindi nga nasunod yan. So ngayon, ang magdedetermine ng interim release ay itong ICC. Now, tatanungin ko po, titignan po natin kailan ba naihain yan, no? Okay, tignan natin po yung date. Tinanong natin kay Google, kailan ba yan? Interim release, no? Yes. June 12, 2025. Okay? Naisang pa po yan. Si Tatay Digong ay dumating sa kulungan ng March. So March, April, May, June. Okay. So after 3 months, nag-file na ang mga abogado ng interim release sa ICC na. Kasi hindi nga dumaan sa proseso na lokal na hukuman. Ibig sabihin, kung dinaan yan sa lokal na hukuman, chances are, sasabihin ng lokal na hukuman, hindi na siya po pwedeng padala sa dahig dahil wala nang obligasyon makapagtulungan. Dahil nagsimula ang preliminary investigation on the 2nd year matapos tayo maging miyembro, dapat sinampayan on the 1st year. So hindi na magro-rule ang lokal na hukuman sa interim release dahil palalaya si Tatay Digong, mababaliwala yung warrant of arrest ng ICC. Pero dahil hindi nga dumaan yan, dito na dinala. Now, ulitin ko po ha, yung jurisdiction objection na i-file on the 50th day. Meanwhile, from day 1, March 12, until the 50th day, walang kahit anong na-file sa hukuman para mapalaya si Tatay Digong. Ang kauna-unahan ay yung jurisdictional ground on the 50th day. And on the 90th day, on the 3rd month of his detention, nag-file ng interim release. Siyempre, kung ikaw ay nakakulong, gusto mo talagang mapalaya kaagad. At dahil piskal naman si Tatay Digong, siyempre alam niya na kahit anong mangyari, kahit anong hukuman, pwede ka naman as a matter of right na humingi ng temporary kalayaan habang dinidinig basta ikaw ay mag-post ng piyansa. At ganyan din naman talaga ang proseso ng ICC. Na kapag binigyan ng interim release, magfa-file ka rin ng piyansa at susunod ka sa mga kondisyones. But it took the lawyers 3 months, 90 days. 50 days to question jurisdiction, 90 days. So ibig sabihin, sa parte ng depensa ni Tatay Digong, ang dalawang remedyong na-file na importante, dismiss, filed on the 50th day, interim release, filed on the 90th day. Anong estado ng dalawa? Ang estado ng dalawa, at ito po'y walang komentaryo, it's a matter of fact. Hiningi ngayon ng defense team ni Tatay Digong na wag muna magdesisyon sa parehong motion. Yung una, para sa jurisdiction, meron pa raw pong inaantay na papeles. At ganun din ang dahilan dun sa interim release. Meron pa pong inaantay na papeles. Ngayon, ang nadesisyonan pa lang ng hukuman, and this is a statement of fact, yung motion for interim release na i-file on the 3rd month na nakakulong na si Tatay Digong, sinang-ayunan ng hukuman yung wag munang desisyonan. Bakit? Ang sabi ng dalawang mahistrado na majority, talaga namang sa Rome Statute, tanging akusado lang ang pwedeng humiling ng interim release.
So kung sasabihin ng akusado na ayaw niyang madesisyonan ang kanyang motion for interim release, pagbibigyan namin yan at ginarant ang motion. Yung isang dissenting opinion ng judge, ang sabi siyempre, siya humingi. Bakit ngayon ayaw niya magkaroon ng desisyon? Pero nanaigang 2 versus 1. So pinagbigyan. Anong resulta niyan? Ibig sabihin, hindi madesisyonan ang interim release ni Tatay Digong. And we are now on the 140th day of detention. Wala pang probable cause labang kay Tatay Digong. Wala pang probable cause, 140 days na siyang nakakulong. At yung interim release, hindi madesisyonan, hindi mabibigyan ng desisyon kasi hiningi ng depensa na antayin muna ang isang dokumento bago magdesisyon. To be fair, wala po akong kinalaman sa kaso. But as a lawyer, I can only speculate na yung inaantay nilang papel ay pagpayag ng isang estado na i-host si Tatay Digong while he is on interim release. Kasi nga, saan po dadalhin si Tatay Digong kung hindi siya mananatili dito sa Scheveningen Detention Facility? Unang-una, pwede siyang dalhin sa teritoryo, pero teritoryo lamang ng miyembrong bansa ng ICC. Kaya nga po, kung narinig nyo na pwede siyang madetena sa Pilipinas, hindi po yan totoo dahil hindi na nga po tayo miyembro ng ICC. But, ang posibilidad po kasi dyan, dahil ang Pilipinas ang nag-surrender kay Tatay Digong sa panahon na talagang wala ng jurisdiction ng ICC, sasabihin ng korte, di kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Kapag ganon, ang desisyon ng ICC, pwede sa Pilipinas talagang magkaroon ng interim release. Ang question nga lang, papayag at papayag ba dyan si Marcos Bangag? I don't think so. So sa tingin ko, in fairness, inaantay ng mga abogado ni Tatay Digong yung pagpayag na kahit sinong bansa. At sa ngayon, I can only surmise dahil wala po talaga akong alam. Ganun yan po. Kaya wag niyo akong sisisihin sa kahit anong nangyari sa ICC. Talagang hindi ko pinakikialaman. At talaga namang hindi pumapayag si Kaufman na makialam ako sa ICC. Wala po akong alam other than kung anong nasa webpage ng ICC. So ang alam ko, alam nyo rin dahil binabasa nyo sa webpage ng ICC. But to be fair to the defense team, kung wala naman tatanggap kasing bansa, para kika magkaroon ng order ng interim release. Dahil kung wala talagang tatanggap na bansa, bakit pa i-approve o igagrant ang hukuman ng interim release? Kung wala talagang tatanggap na bansa, di-deny na ng korte. Kasi wala naman pupuntahan ang Tatay Digong ng interim release. Bakit mo pa i-interim release yan? At siguro ang sinasabi ni Kaufman, kaya ayaw niya magalit ang Netherlands ay isa sa bansa na pwedeng maging host ni Tatay Digong while on provisional release. On temporary release. Okay? Pero sa akin nga, dyan ang difference of perception namin. Dahil matindi talaga ang commitment ng mga European sa karapatang pantao. Bakit? Kasi dito nangyari yung Holocaust ng World War II. Kaya mas matindi ang kanilang proteksyon na binibigay sa karapatang pantao. Kaya nga dito bumuo sila ng European Court of Human Rights. Bukod pa yan sa obligasyon ng mga estado na ang kanilang mga hukom dapat protektahan at itaguyod ang karapatang pantao para wag na maulit yung genocide na nangyari sa Europe. Nagtayo pa sila ng European Court of Human Rights. So ang aking analysis po dyan, wala pong incompatibility na hingin sa Netherlands yung ganyang temporary release dahil alam naman nila na napaka-importante na pangalagaan ng karapatang pantao dahil dito nga sa Europa nangyari yung pinakamatinding genocide sa kasaysayan ng mundo so far. At ang pangalawang pinakamatindi ring genocide sa Europe din nangyari sa former Yugoslavia. Kaya nga nagtayo ng UN War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia. So sa tingin ko walang personalan kapag nagkaroon ng reklamo na paglabag sa karapatang pantao. Mas interested sila na maiwasan ang pag-ulit ng genocide sa Europe at iba pang daigdig dahil sila mismo nagdusa. Lalo na dito sa Netherlands.
'Di ba isa sa pinupuntahan dito sa Netherlands ay yung bahay ni Anne Frank. Sino si Anne Frank? Yung batang teenager na gumawa ng diary habang nagtatago sa mga Nazi. Hudyo po sila. Pero tumira sila sa bahay nila sa likod ng isang bookcase. At habang sila ay nagtatago sa mga Nazis, gumawa siya ng diary na nakakahabag. Kasi dinitali niya kung gaano kahirap naman magtago sa mga Nazis. Hanggang nahuli nga sila ng Nazis at hayun, dinala sa concentration camp kung saan doon namatay yung teenager na si Anne Frank. Yan po ngayon talaga ay dinudumog ng mga bisita rito at ang lesson dyan is hindi na dapat maulit muli ang genocide. Kaya nga po ang mga Europeans talagang matindi ang pangangalaga sa karapatang pantao dahil kung hindi, baka maulit muli sa kanilang teritoryo ang genocide. So ngayon, in fairness, therefore, kung wala rin naman tatanggap kay Tatay Digong kasama ang Netherlands, bakit ika-grant ng hukuman ang interim release? So bagamat ang resulta noong motion na wag munang desisyonan ang motion para sa interim release ay dahil inaantay ang isang dokumento at sa tingin ko yan yung pagpayag ng kahit sinong bansa na i-host si Tatay Digong kasi kung wala namang bansang tatanggap kay Tatay Digong, i-deny din ng korte ang interim release. Pero, maski meron pang isang bansa na tatanggap kay Tatay Digong, pwede pa rin i-deny ng hukuman. At sa katunayan, sa kasaysayan ng ICC, wala silang nasasakdal na binigyan ng interim release kapag sila ay nasasakdal sa core crimes, yung war crimes at crimes against humanity. Ang tanging nabigyan lang ng interim release ay yung mga tao na akusado doon sa offenses against administration of justice. Ano yan? Yung tampering of evidence, yung interfering with witnesses, sila ay nabibigyan ng provisional release. At yung isang abogado pa nga, na-convict for yung interference with witnesses. No? So ibig sabihin, hindi rin sigurado na kung merong tatanggap na bansa kay Tatay Digong, ay mabibigyan siya ng interim release. Dahil, yan nga po, no? Officially, nag-oppose ang prosecution. Dahil di umano, ay flight risk daw, pwedeng tumakas daw si Tatay Digong at pwedeng takutin ang mga testigo. Hindi ko sinasabing tama yan, pero yan ang depensa ng prosecution sa kanilang pagtutol. Ako naman, paano naman makakatakas ang 80 anyos na balat at buto na? At paano naman mananakot ng witnesses ang isang 80 anyos na balat at buto na? Now, ako naman, bagamat ang track record ng hukuman na hindi nagbibigay, kahit sinong hukuman, ayaw nilang mamatay ang isang 80 anyos sa kulungan nila. So aking prediction, bibigyan naman siya ng interim release kung merong papayag na bansa. Ang problema, baka walang pumayag na bansa. Yan ang katotohanan dyan. Okay? Pero tuloy pa rin ang proseso. Kaya may interim release or hindi, kinakailangan umaten pa rin si Tatay Digong sa kanyang pagliliti sa September 23 sa confirmation of charges. At doon, magpipresenta ng ebidensya ang prosecution na merong krimen na posibleng naganap at ang krimen at yung nasasakdal na si Tatay Digong at posibleng gumawa ng krimen na yan. Ano yung krimen? Crimes against humanity. Widespread or systematic targeting of civilians, knowing that civilians were targeted. Malawakan o di naman kaya systematic na pagtatarget sa civilian na alam niya na ang tinatarget ay civilian. So sa akin, nasabi ko na kung paano didepensahan dyan. Walang targeting ng civilian. Ito'y legitimate police operation. Okay? At pangalawa, kung sasabihin nila na ang daming biktima o kaya sasabihin nila merong oplan dyan, so merong system, ang next defense, inutos ba yan ng presidente o di naman kaya ay alam ba ng presidente yan at wala siyang ginawa? Sa akin, papakita ko yung kaso ni Kian na kapag ang pulis ay napatunayan na talagang gumamit na labas na dahas, anong nangyari? Pinakulong, di ba? Walang kahit sinong gunggong na pulis na pumapatay as a power trip ay ang pinoprotektahan ni Tatay Digong.
Siguro may mga hindi na parusahan kasi hindi rin sila nagdemanda sa Pilipinas. Ang tanong, could the president have known about every single case ng mga power tripper na pulis na pumatay na walang dahilan? Paano mo mapapatunayan yan? Abogado nga yung Tatay Digong. At palaging sinasabi, hoy, kayo mga pulis, pag hindi kayo sumunod sa batas, you're on your own. Pero pag kayo sumunod sa batas, poprotektahan ko kayo. Yan po ngayon ang paglalabanan. Now, ang sabi ng depensa, ang tanging ebidensya na ipopresenta nila ay documentary evidence. Nasa sa kanila yon. Pero anong epekto niyan? Gaya rin ng preliminary investigation sa piskalya, kung ang isasabit mo lang ay documentary evidence, paano mo ngayon masasapawan yung mga ebidensya ng prosecution na merong testimonial and documentary evidence? Yun ang problema dyan. No? Well, siguro, ang binabasa ko dun sa interview ni Kaufman, sinasabi nila na patunayan muna nila kung talagang inutos ni Presidente yan or di naman kaya ay alam ni Presidente at wala siyang ginawa kasi sinasabi niya yung indirect criminal responsibility yung binabanggit niya. No? Well, call niya yan.